Okay, tanghalian na naman tayo, mga Mars, mga Pars. Dahil tanghalian naman, magluluto na naman tayo ng tanghalian na naman. Nahiwa ko na yung yung mga ibang ingredients dito. Yung magtitinola tayo ng ito, tulya. Halagang 20 pesos. Uy, sumusuka. Sumisilit sila ng tubig na ganun. Kasi kaya binabad ko sa tubig para sumuka muna sila. Ayun o, ayun. Oh, nakita nyo. Sumusuka sila o. So, ganyan ang ginagawa ko muna sa sa tulya. Paglutuin. Binababad ko muna sa tubig para sumuka sila. Kasi may mga buha-buhangin yan sa sa loob ng kanilang tiyan. Yan sinusukan nila. So, ang gagawin ko lang dito, simple ang luto. Para ka lang nagtinola. Pero, hindi manok ang gamit mo. Ito ang gamit mo yung mga tulya. Nakita ko lang to. Dapat magtitinola talaga kami ngayon ng manok. Kasi may manok kami sa freezer. Kaso, namimili ako sa labas ng ng mga sahog. Nakita ko to. So, ito na yung ginawa ko. Kaya, bumili na lang ako ng isdang galunggong. Kasi yun ang bagay dito. Galunggong tsaka itong galunggong at tsaka itong tulya na may sabaw. Kasi yung galunggong, meron na siyang asin. Pipituhin na lang to. Hindi natin pagkatagalin to. Lulutuin na natin to kasi tanghali na. Si nanay nasa baba. Kailangan makapagluto na kagad kami para makakain na si nanay. Kasi si nanay maaga maaga kumakain yun. Siguro naman tapos na siya sumuka lahat. Ito nyo. May mga sumisirit yung mga tubig. Ayun. Ayun, mubo kayo, Diba? So, pwede na to. Siguro napasukan na to nung nagtitinda, kaya medyo konti na lang yung diretso na tayo luto. Ang gaganda ng mga ng mga dahon ng sili na nabili ko. Ang lalaki Gaganda. Last time na bumili ako puro sanga tapos punit-punit. Parang yung yung tira-tira na inilagay pa sa plastic. Nakatsyempo ako ng ganun. Puro sanga tapos punit. Yung butas-butas na yung dahon. Ang liliit pa. Ngayon ang gaganda Diyan natin ng konting mantika. Gisa lang, panggisa. Gisa lang natin to. Yan, relax na nga po Yan. Mabilis lang naman ito maluto. Kasi tulyan, di naman siya palambutin. Uy, sumisirit pa rin siya Haba ng ihin isa. Okay, let's rock. Gisa na muna natin itong sibuyas, bawang, tsaka luya. Kayo, ano una nyo? Sibuyas, bawang, luya o sibuyas? Ako kasi inuuna ko luya. Yung ibang inuuna nila sibuyas. Sunod bawang. Hinuhulid nila yung luya. Ako hindi, baliktad. Inuuna ko ang luya. Tinutusta ko muna yung luya. Hindi ko lang alam sa iba kung ano yung inuuna nila. Kasi may nakita ko ang inuuna nila talaga. Bawang, luya, saka sibuyas. O kaya sibuyas, bawang, saka luya. Ako inuuna ko luya. Tapos bawang. After ng luya, bawang.
Yung mga tulya, oh, ang haba ng ano, sirit ng ano. Mga ganun yung sirit nila. Sibuyas. Ngayon, after nitong gisahin, ilalagay na natin yung ito munang gulay. Kasi madali lang palambutin yung ano. Hindi naman kasi palambutin yung ano, yung tulya. Pinakukuluan, ano nga lang yun eh. Pinakukuluan lang namin yan. O kaya binabandian lang ng ano, yung tubig na mainit. Tapos sasusan mo sa patis na may kalamansi. Yun lang. Yun na kailangan nito. Pero para makakain yung si Mrs. at saka si anak ko, si Una, ginagawa kong parang tinola. Imbis na manok, tulya. Ganito. Tapos, kagyan na natin itong tulya. Nakasukan na sila. Lagyan ulit natin tubig para mahugasan ulit. Madali mo ma-recognize sa tulya kung kung patay na sila o hindi. Kapag yung niluto mo na siya, hindi siya bumuka. Pag hindi siya bumuka, patay na yon. At huwag mo nang piliting ibukas. Kasi alam mo na kung ano laman nun. Buhangin lang laman nun. O kaya yung kulay itim na malapot, yun na lang ang laman nun. Kaya pag bumuka, yun, buhay siya. Doon. Lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng patis. Kunti na lang pala yung patis namin. Hindi na siya. Tapos natin siya isang kutso sa patis, lalagyan na natin siya ng tubig para palambutin na lang natin yung sayote. Tapos pag malambot na yung sayote, pag kumukulo na, lalagyan na natin yung dahon ng sili. Pero sa ngayon, lagyan muna natin siya ng sabaw. Itong ano namin to, Manila water. Ayan. Lagyan natin ng Manila water, nawasa. Dami. Maraming sabaw kami kasi mahilig kami lahat sa sabaw. Tsaka importante talaga dito sa tulya, yung sabaw. Kung hindi ka man kumakain ng tulya talaga, kahit man lang sana yung sabaw. Kahit man lang yung sabaw. Kailangan kahit man lang sa sabaw, makabawi ka, makahigop ka ng seafoods. Yan, takpan na natin hanggang sa kumulo. Pag kumulo na yan, ilalagay na natin yung dahon ng sili. Kasi yung dahon ng sili, madali siyang lumambot. Madudurog siya pag matagal pa kukuluan. Kaya hindi natin siya isasabay dito. Kailangan palambutin muna natin yung sayote. Yun lang. Balikan natin mamaya. Ito ang masarap na partner, yung sinabawang tulya tsaka itong pritong isda. The best na ulam talaga to. Yes. Nag-aantay tayo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na? Yung kumukulo na diba? Habang pinapalambot natin to, titimplahan na natin para para hindi na tayo halo ng halo mamaya. Timplahan na natin to ng bechin. Lagyan din natin ng
asin. Tumutikman? Mamaya yan, yung mga ano, yung mga laman ng tulya na yan, wala na yan dyan sa shell. Nandun na yan, nakahalo sa ano, sa sabaw. Gilapin mo na lang. Ayun, nagkakalasa na nga iba. Pero mas maganda kasi nakahalo na talaga yung shell para ano, lumasa talaga yung ano, yung seafood dun sa ating ano, sabaw. Sarap yan. Meron na siyang betchin at saka ng asin. Tapos lagyan natin ng konting paminta. Paminta, may ano yan, nilaga. Yun na, konti lang. Tikman natin. Sarap. Malasang-malasa yung ano. Malasang-malasa yung tulya. Seafood na seafood. Para kung mana ano, uploaders na seafoods. Yung tulya is halagang ano siya. Halagang 20 lang siya. 40 kasi yung ano, 40 kasi yung 1 kilo. So sabi ko, kalahati lang. So 20 pesos lang siya. Kasi pag sabaw lang naman siya. Kasi ang talagang ulam namin na yun, yung galunggong na, pritong galunggong. Ang habol lang talaga namin dito is yung sabaw talaga. Lasa ng tulya. Kasi kahit konti lang yan, malasa talaga siya. Tsaka malamang yan, ang uubos lang nitong tulya nito, ako lang tsaka si nanay. Kakain din naman sila nito, pero hindi ganun karami sila kung kumain ng, ano, ng tulya. Mas gusto nila sabaw. Kaya ganun, kaya konti lang yung tulya. Mura lang naman siya, 40 lang naman 1 kilo, pero kalahati lang binili ko kasi mahirap din masobrahan dyan. Kaya pagkain ng tulya, huwag kayong masyadong kakain ng sobrang dami niyan. Lalo na kung gabi. Ayan, tayo na lang natin siya, ano, malambot ito. Hindi pa siya malambot eh. Konting ano pa, konting pakulo pa. Okay. Pakulo na natin to. So lalagyan na natin itong ano, dahil malambot na yung ating sayote. Lagyan natin itong ating dahon ng sili. Dala kayo. Dinamihan ko kasi matakaw kami sa ano, dahon ng sili. Ito yung unang nauubos sa amin eh. Pero pag nagluluto ako ng tinola, unang nawawala yung ano, dahon ng sili. Yan. Tapos na to, wala na. Okay na to. Sa ano na to. Yan. Dahil malambot na yung ano, yung sayote. Okay na to. Okay na to. Tignan mo natin. Sarap. Ang sarap talaga ng ano. Ito ang tulya. Wow, tulya. Diba? Tignan natin isang pirasong tulya. Yan o. Yan o. Ito ang tulya. Wow, tulya. Sarap. Grabe. Okay na to. Ngayon, gagawin natin, magpiprito na tayo ng galunggong. Hahanguin ko lang to, ha?
Yan, prito naman tayo. Prito time. Parang kutsara, para doon sa ano, kutsara eh. Ito, parang kutsara, di ba? Ito ginagamit ko pang luto. Ngayon, ito naman, para sa pamprito. Tapos ngayon, gagamit tayo ng used oil. Used oil. Ang pinirito lang dito, lumpiang Shanghai. Kagabi. Kagabi lang, malinis pa to. Yan. Used oil. Ang mahalaga, hindi siya engine oil. Nilahat na natin. Sama na ilatak ng ano, ng lumpiang Shanghai. Ano ba ito? Nagagalit yung mantika. Day ko. Ang meron. Tubig. Aray ko. Alam mo ha. Nalagyan siguro ng tubig to. Yung ating used oil. Pero okay lang yan. Mawawala rin kaagad yan. Hoop! Wala na. Okay na ulit. Okay na to. Bigyan na natin yung ating mga gulunggong. Pag may naprito na dito, pwede na kumain si nanay. Sasabihin niya dun sa ano. Yan. Yung galunggong naman, di basa naman talaga yan. Para may tubig na rin yan. May 5 piraso. Kada, salam. Parang di masyadong maano yung ano. Lumamig agad yung ating mantika. Kaya, nanay, ito na yung ulam mo. Isda at saka ano, tulya. Okay. Grabe, sobrang init. Ito na, luto na yung ibang mga prito dito. Siguro, pwede naman kumain si nanay. Nagpiprito ako ng ano, ng galunggong. Gusto ko talaga yung tostado talaga. So, nagluluto ako ng ano. So, okay na itong ibang yan. Gusto ko mga ganyan tostado. Pero hindi ko nilalahat pa kasi yung iba gusto yung tamang luto lang. Para balanse. Diba? Sa akin yung tosta, sa kanila yung kung gusto nila nung hindi masyadong tosta, yung tamang luto lang. Matalasik. Yan. Okay na to para kay nanay. Yan. May ulam na si nanay. Pwede na itong daling kay nanay. Hindi kasi makakait si nanay dito kasi sobrang init dito na parang pugon. Grabe, sobrang init. Nakakisami na kami. Pero sobrang init pa rin. May ano naman siya, may insulation naman yung ano, yung kisame, bago ka nabit yung kisame. Pero mainit pa rin talaga, sobrang init lang talaga ngayon. Okay, ito na, last batch ng prito natin. So, nakakain si nanay, nadalhan na namin ng kanyang ulam. Kumain na siya doon. Hindi siya kasi makakayat dito kasi sobrang init talaga dito. Sobrang init.
Kaya tama lang na doon na lang muna siya sa baba. Sa second floor. Kasi sobrang init dito. So, maya-maya ng konti, kakain na tayo. Pagkatapos nito, doon tayo sa mesa. Okay. At eto na po yung ating pong tanghalian ngayon. Galunggong at saka yung ating sinabawang tulya. So tara, kain na tayo. Ito na, meron tayong kanin. Tikman na natin to. Una, tara na, kain na tayo. Si nanay nandun na sa baba, kumakain na siya. Kasalukuyan na siya kumakain ngayon, si nanay, sa baba. Kaya tara, kain na tayo. Meron na tayo dito ng suka para sa sausawan ng ating ng ating galunggong. Yan. Tara, kain tayo. Tingnan na natin to. Okay, mas masarap to kung kamayan lang muna tayo. Kamayan. Busy pa yung mga kasama ko dito sa bahay. Ako, kakain na ako. Kasi para tingnan natin tong niluto natin, tulya at saka siyempre yung galunggong. Perfect combination to. Siyempre kamayan na tayo pagka gantong ulam. Ahon. Sausaw natin to. Sarap. Tapos, tulya. Tingnan itong tulya. Diba? Sarap. Tara, kain po tayo. Ito talaga ang masarap na ulam. Sarap. Bihira lang kasi may nagano dito sa amin, yung tulya. Bihira lang may natitindihan ng tulya. Kaya pag may nakita kaming tulya, hindi ko na pinalalagpas. Binibili ko na talaga. Tapos gulay. Grabe, sabaw palang ulam na. Sarap higutin yung sabaw. Grabe, sarap higutin yung sabaw. Tapos, yung sayote. Sarap. Lalo ng dahon sili, ang sarap.
Uy, nakasara. Pag ganito nakasara, alam na yan. Bubukain ko pa ba? Hindi siya mabuka. Uy, uy, hindi pala siya. Uy, bilang mo pala siya. Oh. Grabe, the best talaga tong ulam na to. Sarap. Papa-extra rice tayo dito. Extra rice. Ayaw mo pakuha. So, ito na yung aking pangalawang kanin. Papa-extra rice ka talaga dito sa ulam na to. Ayaw pa nila kumain. Sige, ako kakain. Nabisi sila eh. Gulay. Grabe. Ang dami sabaw. Grabe talaga, sabaw palang ulam na. Grabe, nilalaglag na yung ano eh. Yung laman ng tulya dun sa ano. Sa shell na nawawala na. Biwalay na siya ng pusa. Wala na. Ito meron. Masarap na combination ng ano. Yung sabaw ng tulya sa kanit ng galunggong. Sarap ng lasa niya. Sarap. Tapos sayote. Grabe, bagay na bagay itong sabaw ng tulya dun sa mga nagpapa-breastfeed ng mga nanay. Ang bagay talaga sa kanila.
Grabe. Rice pa more, rice pa more. Pangatlong round. Marami kaming kanin. Pangatlong round. Ubus ko yung kanin, no? Puno yan kanina. Yan. So, yun lang po. Marami pong salamat. Patuloy niyo pong subscribe ng aking channel. Nadcruz pa rin po. At marami pong salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.